5 ang natrap sa elevator ng nasusunog na gusali sa Sampaloc, Maynila. Nasagip naman sila ng mga kawani ng BFP Manila. Umabot sa unang alarma ang sunog. May mga inilikas ding residente at ang iba'y nilapatan ng pao ng lunas dahil nahirapang makahinga sa tindi ng usok. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsalang idinulot ito. Posible po ang hanggang 11 pisong tapyas sa kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po yan sa Energy Department. Saksi, si Rafi Tima. Nagkapirmahan na ang mga presidente ng Amerika at Iran ng kasunduan para tapusin ang labanan, pati na rin ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kaya unti-unti nang dumarami ang mga oil tanker na nakakalusot dito. Dahil dyan, ayon sa Department of Energy, posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang gasolina, baka 4 to 5 pesos po tayo sa rollback. Per liter ho yan. Diesel, baka 8 to 10 peso per liter. Ang kerosene, baka 9 to 11 ang ating estimate per liter. Pero nagkaroon ng aberya at may pag-aalinlangan kung magtutuloy-tuloy ang ceasefire. Handa na sanang pumunta si Vice President J.D. Vance sa Switzerland para makipag-usap sa Iran tungkol sa issue sa gitna ng sigalot, ang nuclear program ng Iran. Pero bigla-biglang hindi itinuloy ang pag-uusap dapat ngayong araw. Ayon sa Switzerland, ipinagpaliban daw ang negosasyon pero walang ibinigay na petsa kung kailan. Pero kanina lang, sinalakay ng Israel ang Southern Lebanon. 18 katao ang namatay sa panibagong airstrikes. Gayunman, sinabi ng Department of Energy na hanggat mapanatili ng dalawang bansa ang tigil putukan, posibleng bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo. Titingnan natin na hanggang saan ang pag-settle. Remember na before the war, nasa 50 to 60 peso per liter tayo. Ngayon, nasa 70 to 80 tayo. Baka next week, nandun na tayo sa partly 60 to 7 to 80 pa. Pero hindi pa siya kasing baba ng 50 to 60 before the conflict. Ngayon pa lang, ang jeepney driver na si Dieter umaasang matuloy nga ang malakihang tapya sa presyo ng produktong petrolyo. Malaki pong sa amin yun, malaki pong tulong yun. Kahapon, 350 pesos lang daw ang naiuwi niya sa pamilya dahil sa taas pa rin ang presyo ng diesel at tumal na biyahe. Nakakalabing 5 oras na biyahe si Dieter araw-araw. Kahit nakatanggap daw siya ng ayudang 5,000 piso, maliit lang daw ang naging epekto nito. Kahit po sana wala ng ayuda balik na lang po yung dating diesel 49.50, yun malaking tulong na po sa amin yun. Kahit wala na pong ayuda. Ang mga pasahero namang aking nakausap, may hiling din. Sana pag ibinaba ang crudo o gasolina, kasamang ibababa din yung pamasahe. Ayun po tayo. Ganun din po. Kasama na rin ang basic commodities. Ayon naman sa DOE, ang kanilang abangan lamang ay kung magtutuloy-tuloy nga yung pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran sa isang permanenteng ceasefire dahil dito nakadepende kung tuloy-tuloy naman ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Lumakas pa po bilang tropical storm ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan, 1,710 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas o sa linggo ito pumasok ng PAR at tatawagin itong Bagyong Francisco. Posibleng palakasin nito ang habagat na magpapaulan sa maraming bahagi ng bansa ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. Batay po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas ay may pag-ulan na sa Visayas at Caraga at pagsapit ng hapon may tsansa rin ng ulan sa ibang bahagi ng bansa. May kalat-kalat din pag-ulan sa linggo. Malalakas hanggang matitinding pag-ulan ang asahan sa ilang lugar kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang Metro Manila ngayong weekend. Seryosong pinag-iisipan ni Senadora Risa Ontiveros ang pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Sagot po ito ni Ontiveros nang hingan siya ng reaksyon kaugnay ng mga nananawagan sa kanyang pagtakbo. Ayon sa Senadora, umaasa siyang magkakaisa ang kanilang grupo para piliin ang pinakamalakas na kandidato. I am seriously considering it. Preparing for that possibility. Kaya I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks
ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa-botante. There can be only one para may fighting chance. Ano po yung hinihintay natin na factor so that we can decide? Well, syempre yung mga indicators, for example, yung survey results of that strength, of that wide support mula sa ating mga kababayan o botante. Nagtago sa Pilipinas pero hindi pa rin nakawala ang dayuhang nasa listahan ng Most Wanted Fraudsters List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkalabas sa isang kasino sa Pasig ng kanilang priority target, agad siyang in-intercept ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Where's your passport? How? Okay. Can you tell us in camera that your name? Hindi na nakapalag ang Amerikanong 60 anyos, isa sa pinaka-wanted na personalidad sa Amerika sa larangan ng fraud. You are from Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit. You are under arrest pursuant to the warrant of deportation issued against you. Sa sobrang laki ng kanyang nagawang panloloko, nailagay siya sa Most Wanted Fraudster List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ayon sa Immigration Fugitive Search Unit, nakatangay ang suspect ng di bababa sa $2 billion o 121 bilyong piso mula sa kanyang mga nalokong biktima sa Amerika. Nag-organize siya ng isang scheme upang maloko itong mga tao sa Amerika na maging miyembro or bumili ng insurance sa kanyang healthcare na in-establish sa Amerika, kung saan walang katumbas na serbisyo na binibigay. Pahirapan ang paghahanap sa suspect na nakapasok sa Pilipinas bago mailabas ang kanyang warrant. Sinusundan natin yung mga bahay niya sa mga exclusive villages, pati yung mga condominiums niya. So, medyo challenging kasi nga hindi naman basta-basta yung pagpasok sa mga ganong uri ng mga locations. Palipat-lipat na siya ng kanyang pinagtataguan. Kagabi, tuluyang na-deport ang suspect pabalik ng Amerika habang bantay sarado ng mga agents ng US Federal Bureau of Investigation. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Ilang grupo ang naghayag ng agam-agam sa posibilidad na si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos naman wala raw duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tila nakahingan ng maluwag si Pangulong Bongbong Marcos nang magdaos ang Senado ng special session nitong Miyerkules. Nangambaraw ang Pangulo na patuloy na maiipit ang mga priority bill ng administrasyon kung hindi pa magsesyon ang Senado. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. Kasama sa lumutang na usapin noong special session ang posibilidad na si Senador Cheese Escudero ang italagang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Pero ilang grupo ang naghayag ng agam-agam kung si Escudero muli ang magiging presiding officer, lalo na raw sa naging asal ni Escudero sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte noong isang taon, kung saan naging dahilan daw ng pagkaantala ng proseso ang umanay baluktot niyang interpretasyon noon ng forthwith na sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Escudero. Pero sabi ng Pangulo, walang duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. In terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. Kaugnay naman ang sinabi rin ni Senador Ping Lacson na si Senador Kiko Pangilinan ang napipisil nilang maging impeachment manager. Sinabi ni Pangilinan na dati na raw yang iminungkahi at pag-uusapan pa raw.
Sa ngayon, 13 ang miyembro ng mayorya at 11 naman ang miyembro ng minorya sa Senado. Sa ilalim ng 1987 Constitution, 2/3 ng mga miyembro ng Senado ang dapat bumoto pabor sa pag-convict sa na-impeach na opisyal. Pero isa sa mga tanong ngayon ay kung ilan talaga ang pagbabatayang kabuang bilang ng mga senador. Ngayong suspendido si Senador Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senador Bato de la Rosa sa gitna ng kinakaharap na ICC warrant. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat isama sa pagbabatayang bilang ang mga senador na may legal impediment. Well, it depends on how many have been disqualified by legal impediment. Isa pa lang ngayon ang bilang ko, si Jinggoy. Whether sabi nila, you cannot vote as a senator, but as a senator judge, hindi naman pwede. Kasi to be a senator judge, you must be a senator first. So, pag sinabi ng Korte Suprema, you cannot hold office, sinabi ng Thunder Law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. So, dapat yan, Jinggoy cannot, he will not be counted in determining the 2/3. Kasi there is a legal disqualification, legal impediment. Kaugnay naman sa sitwasyon ni De La Rosa, sabi ni Carpio, actually, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he is not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. Isa pang tanong ay kung pwedeng ipa-inhibit ang isang senator judge, lalo't di may kakailang may mga senador na kaalyado o di kaya ay kritiko ng vice-presidente. Ayon sa isang professor ng constitutional law sa University of the Philippines, pwede itong gawin pero hindi pwedeng ipilit sa isang senator judge. They can do that. Kasi kahit sa ordinary trial naman kung mayroong grounds to inhibit, you raise it. Pero in the end, parang yung decision sa doon sa judge na pinapa-inhibit. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Isang ambulansya ang nahulog sa dagat sa Hula-Hula Port sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Pinagtulungang hilahin ng mga kawani ng MDR-RMO at BFP ang ambulansya. Nakalabas naman ang driver bago nahulog ang ambulansya at wala rin itong ibang sakay. Ayon sa BFP, isasakay sana ito sa barge para kumuha ng tangke ng oxygen sa kabilang bayan. Hindi umano naayos ng driver ang handbrake sa kanyang pagparada, kaya dumiretso ito sa dagat. Nasa kustodiya na ng otoridad ang nasabing ambulansya para sa pagsusunod. Nagtamo ng mga galos sa katawan ng isang babae matapos siyang tumalon sa umaandar na motorsiklo sa Santa Barbara, Iloilo. Sabi raw ng babae sa pulisya, natakot siya dahil ayaw huminto ng rider nang sabihan niya itong ibaba na siya. Kilala raw na babae ang rider dahil kaibigan ito ng kanyang live-in partner, kaya siya sumakay. Pinatawag ng pulisya ang rider pero wala pa raw paliwanag kung bakit hindi siya huminto. Plano raw ng babae na magsampa ng kaukulang reklamo laban sa rider. Mula po sa 7 araw, isinusulong sa Kamara na palawigin hanggang 105 araw ang paternity leave. Saksi, si Jamie Santos. Maraming pag-aaral nang nagpapatunay na mahalaga ang presensya ng isang ama sa mga unang yugto ng buhay ng isang sanggol. Kaya naman tinutulak ang aktibong partisipasyon ng mga ama sa pag-aalaga ng kanilang bagong sinang na anak. Sa papalapit na Father's Day, muling napag-uusapan ang kasalukuyang 7 araw na bayad na paternity leave sa bansa na ayon sa International Labor Organization o ILO ay mababa sa global average ng mahigit 2 linggo. Sa ilalim ng House Bill No. 9891 o Paternity and Parental Leave Act o Papa Leave Act, plano itong palawigin hanggang 90 days para sa live childbirth.
May karagdagang 15 days na parental leave na maaring gamitin sa loob ng isang taon mula sa panganganak. Tuloy-tuloy man o hindi, kaya aabot sa 105 days. Para sa ilang magulang, kulang nga ang 1 linggo para sa pag-aalaga ng bagong panganak. Yung nagsisimula pa lang o yung pamilya, hindi naman lahat meron silang household help eh. Pagka ganun, siyempre maganda pag paid, tapos makakatulong yung mister sa wife niya habang nakaka-recover nung panganak. Less gastos na rin siya. Kasi, alimbawa, di ba, alimbawa tayo, kailangan pa natin kasi kumuha ng mga kasambay, katulong. 4 ang naging anak ni May at lahat normal delivery. Damang-dama niya raw ang hirap, kaya malaking bagay kung magiging katuwang ang mister sa pag-aalaga sa bata sa mas mahabang panahon. Mas komportable po kami na yung asawa yung nag-aasikaso kasi nga, syempre asawa mo yan, kahit ano pwede mo pong iutos. Ganun din po, para maalagaan po muna yung baby hanggang di pa malakas yung asawa. Sakop din ng panukala ang mga non-marital fathers at lahat ng uri ng empleyado, kabilang ang mga nasa informal sector at SSS voluntary members, depende sa kontribusyon. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mahirap talaga kapag gusto mong kumain ng pagkain Pinoy at wala ka naman sa Pilipinas. Yan po ang naranasan kamakailan ng 2 OFW na nagtatrabaho ngayon sa Taiwan. Ang kanilang balut cravings, naunsyami. Ating saksihan. Pagka-homesick ang isa sa mga kalaban ng mga OFW. Kaya ang iba, kapag naho-homesick, food trip ang kasagutan. Gaya na mag-partner na sina Christy at Maki na nagtatrabaho ngayon sa Taiwan. At ang kanilang cravings, balot! Magluluto sana kami ng balot. Paano namin? Pero walang naglalako roon, gaya rito sa Pilipinas. Kaya bibilhin mo ang itlog sa tindahan at ikaw na ang magluluto. Hindi po namin namalaya na meron pa kaming natitira na mga remaining na 5 siguro na eggs na nandun po sa kitchen. Pero nang lulutuin na nila, bigla na lang daw. Wala, meron na po yung sasabihin niya, sumisiyap na po. Biglang may leader na nagsabi ng kwak kwak kwak. Kaya ang kanila tuloy na purnadang mukbang naging responsibilidad pa. Imbis na lutuin namin, ayun, inalagaan na lang namin. Gumawa na lang po kami ng way para mabuhay siya. Gumawa pa nga sila ng do-it-yourself incubator mula sa lumang kulungan ng hamster. Bali, isa lang po yung nakasurvive. Meron pong isa na lumalaban, pero yun po niya inay. Kaya Kapag nasa trabaho raw sila, pinaalaga daw muna nila ito sa supplier ng itlog. Binigay na muna namin dun sa may supplier ng itlog. Ng itlog nga po, ganun. Kasi kawawa, walang mag-aalaga po kasi dito sa bahay. Plano po namin kunin siya ulit pag balik siguro ng bakasyon. Saan man dalhin ang mga Pinoy, likas na maalaga. Oo, Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi!